Ko kanina pagpasok mo, lahat jolly eh. No? Masaya agad, super saya, kanina pala. Ha? So, talagang pagka nandito tayo ngayon, wala tayong pag-aalala, di ba? Lahat, alam natin, magiging maayos. Di ba? Amen. So, pwede po ba natin bigyan muna ng isang masigabong palakpakan ng ating Panginoon. Yes, 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 yes. So, tinanong niya po lahat na tumayo. Handa na po ba tayong magpuri at magpasalamat sa ating Panginoon? Amen. Yan. Kita niyo mo, yung umaga, napakaganda, di ba? Magandang umaga, magandang panimula, at syempre, magandang pag-asa para sa ating lahat. Di po ba? Sige po, sama-sama po natin i-declare. The presence of the Lord is within me. The presence of the Lord is within me. God is on my side. God is on my side. Yan, so sigurado po matagumpay na tayo sa buong araw na ito. Amen. And expect something beautiful will happen to everybody next araw na ito. Pwede po ba tayo doon? So, sige po, manatili po tayo nakatayo bilang magbibigay ng respeto sa mabuting balita po ng ating Panginoon. Good morning po sa ating Panginoon. Good morning po sa ating lahat. Ang Word of God ni Lord ay matatagpuan sa awit 1:6, 1:5. Pasalamatan ng Diyos na si Yahweh pagkat siya ay mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay pangwalang hanggang at mananatili. Pinakadakilang Diyos ng mga Diyos ay pasalamatan. Pag-ibig niya ay mananatili at pangwalang hanggang. Makapangyarihang higit kanino man, itong Panginoon, ang kanyang pag-ibig ay mamamalagi pang habang panahon. Ang ilang himala at mabalaghang, tanging siya lamang ang makakagawa pagkat ang pag-ibig niya ay walang hanggang. Sa kanyang talino ay kanyang ginawa daw ng langit, pagkat walang hanggang at hindi kukupas ang kanyang pag-ibig. Thank you, Lord. Amen. Praise you, Jesus. Sige po, tayo po yung mananalangin. Gamitin po natin ang presensya ng ating Panginoon. Oh, hallelujah, hallelujah. Father God, maraming pong salamat sa umagang kay ganda na muli kami po iyong tinipon sa lugar na ito. Kung ikaw ay aming sambahin, papurihan, dakilain ng iyong kataas-taasang pangalan. Father God, salamat po sa malayang oras na ito na muli kami po narito, may masigla, may kalakasan ng aming mga katawan. Salamat po, Panginoon, sa mga biyaya mo na patuloy mo pong idinadaloy sa aming mga buhay, sa aming mga anak, Panginoon. Lord, napakabuti mo po, O Diyos, tunay ito ang aming Diyos na buhay. Ito ang aming great provider, God, our Jehovah Jireh, Panginoon. Tunay na hindi ka nagkukulang sa lahat ng iyong mga anak na patuloy na umaasa, nananalig at nananampalataya sa iyo. Salamat po, Ama, sa buhay at kalakasan na patuloy mo pong pinagkakaloob sa man of God na siya po tumatayo bilang aming spiritual mother, Panginoon. Lord, salamat po sa buhay niya. Dalangin po namin, Ama, na biyayaan mo pa siya ng mahabang buhay. Buhay na ganap at kasiya-siya, Father God. Lord, na siya po, Panginoon, na walang kulang, Panginoon, sa buhay niya. Salamat po sa buhay ng aming chairman, Father God, na binibigyan mo rin po siya, Panginoon, ng malusog na pangangatawan. At Lord God, ginagabayan mo po sa kanya pong pagtatrabaho, sa kanya pong pag-uwi sa kanyang tahanan.
I-bless mo rin po, Panginoon, ang kanyang mga anak, ang kanyang mga manugang, Lord Jesus, at ang kanyang mga apo, Panginoon. Salamat din po, Ama, sa buhay ni Pastor Rafi, Sister Jaylin, Panginoon, si Pastor Jeric, O Diyos, na ginagamit po, Panginoon, katuwang ng aming pastora sa church na ito, Panginoon. Salamat po sa buhay nila, Panginoon. Lord, i-bless mo rin po ang buhay nila, Panginoon, at Lord, din po ang magpo-provide, Lord Jesus, ng kanilang mga pangangailangan. Lord, aming pong dalangin ang mga music team, Panginoon, na aawit at tutugtog sa iyong araw na ito, Panginoon. Pangunahan mo po sila, Panginoon, at idalin mo po, O Diyos, ang double portion of anointing sa kanilang tugtugan, O Diyos. Lord, nawa, maging masaya ka, Panginoon, sa aming pong gagawing pagsamba at pag-awit sa iyong banal na takluban, O Diyos. Salamat po, Panginoon, tunay na ikaw ang aming great healer, God. Lahat po ng aming mga karamdaman, alam po namin na pinagaling mo na. Salamat po, Panginoon, walang hanggang papuri po sa salamat lamang ang aming ibinabalik sa iyo. We give you praise, Father God. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Hallelujah. Handa na po ba tayo magpuri sa ating Diyos sa buhay? Sama-sama po tayong tatalanan ng masaya sa ating Panginoon.
ka sa buhay ko. Nanawin ng pupuri sa'yo. Nananalig sa kaawalihan mo. Oh, napakabuti mo. Lord, salamat sa rescue ko.
Ngunit pag-ibig na wagas, ang iyong
pangalan lamang ni Jesus. Sa lugar na ito, you are the Master. Sa lugar na ito, ikaw ang Panginoon. Sa lugar na ito, ikaw ang aming takas. You are our Lord, our salvation, our fortress, and our strength. Panginoon Diyos, pinupuri na po namin. Napakabuti mo po dahil hindi man kami karapat-dapat sa inyo. Panginoon, ikaw ay namatay sa cross para bigyan kami ng buhay na walang hanggan, para ituring mo kami mga anak mo, Panginoon. Kaya lalakad kami sa mundong ito na kami ay mga anak mo. At hindi namin, Panginoon, iaalis sa aming isip at puso na kami ay inyong mga anak. Tatay God, we praise you, we bless your name. Sa lugar na ito, ikaw lamang itataas, ikaw lamang pupurihin, ikaw lamang luluwalatiin, Jesus! Hallelujah! Purihin ka sa aming puso, sa aming isip, sa lahat ng aming pamilya, Lord Jesus. Ang aming family will serve you. Kahit anong mangyari sa church ito ng JFRCC, walang demonyo magpapalis sa amin sa lugar na ito. Dahil dito mo kami nilagay at dito mo kami, Panginoon, magbubunga ang sagana. Salamat po ng marami, O Diyos, nararapat ka sa aming mga pagsamba, sa pagluwalhati. Panginoon, karapat-dapat ka, Jesus! Iyong pangalan lamang, Panginoon, ang
Taas po natin yung tinapay na sinisimbolo ng katawan ng ating Panginoon. Ang sabi sa unang Korinto chapter 11 verse 23 to 26. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Yesus nung gabing sa ipagkanulo ay dumungkot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpira-piraso ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Ito po tayo po ay manalangin. O Hallelujah Jesus, Lord, maraming po salamat sa oras na ito na muli po kami ay nagkasama-sama upang patuloy na alalahanin ang ginawa mo doon sa krus ng Kalbaryo. Alam po namin na kaya kayo napako doon sa krus ng Kalbaryo ay dahil sa aming mga kasalanan. Kaya Lord, maraming po salamat sa pagkakatulong sa amin. Kami po ay nagkaroon ng buhay na kinakasisiya at buhay na walang hanggan sa pamamagitan mo. Kaya maraming po salamat sa biyayang pinagkakaloob mo sa amin na patuloy mo kami hindi iniiwanan o pinababayaan. Kaya maraming po salamat sa ilang po na pinabalik ang matanis na pupulit pasasalamat sa pangalan ng Jesus. Sige po kayo natin pinapay. Tapos po natin yung sa mga alak na sinisimbolo ng dugo ng ating Panginoon. Gayun din naman matapos maghapunan ay hinawakan niya ang saro at sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Yung iinin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito, ay pinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito. Sige po tayo muling manalangin. O Hallelujah Jesus, Lord, maraming salamat sa oras po ito na alam po namin sa pamamagitan ng iyong dugo na natigis doon sa krus ng Kalbaryo. Lahat po ng aming mga kasalanan at karamihan ay iyon ang pong nilinis. Kaya Lord, maraming pong salamat sa patuloy mong pagtitingad sa amin at nilalayo sa aming mga sakit at karamdaman. Alam ko po na mga sakit at dinadala namin sa aming mga buhay ay iyon po sinama sa pagkakakaroon doon sa krus ng Kalbaryo. Alam po namin na hindi mawawala ng kabuluhan pagkakapakaroon doon sa krus ng Kalbaryo sa pagkakas po ay patuloy na sumusunod sa iyo. Patuloy kami nagtitiwala sa iyo. Kaya Lord, maraming po salamat sa patuloy na pagtitiwala mo sa amin. Kaya Lord, maraming po salamat sa oras na ito. In Jesus' name, amen. Lord, hindi po namin sa alam. Pagpalang umaga po sa ating lahat. Ang mabuting balita po ay buwan sa aklat ni San Lucas, Kabanata 11, talatang 2 hanggang 4. Narito po ang sinasabi ng mabuting balita. Sinabi ni Jesus, kung kayo'y mananalangin, ganito ang sabihin ninyo. Ama, sa pahinawa ang pangalan mo. Magsimula na sana ang iyong pagkahari. Bigyan mo kami ng aming makakain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan sapagkat pinatatawad na namin ang bawat nagkakasala sa amin at huwag mo kami iharap sa mahigpit na pagsulong. Ito po ang mabuting balita ng ating Panginoon. Sama-sama po tayo manalangin. Amang banal, mang dakila na nasa langit. Sa pangalan po ng Panginoong Jesucristo, nagpapasalamat po kami sa natatanging araw na ito na kami ay iyong tinipon sa lugar na ito upang muli makarinig ng iyong banal na salita at maisa pamuhay namin habang kami ay naririto sa mundo nito. Pagpalain mo po, Panginoon, ng mga salita na maririnig pag-aaralan namin sa araw na ito at maririnig. At pagpalain din po ninyo, Panginoon, ang maghahayag ng mabuting balita. Pagkalooban po ninyo siya, Panginoon, ng mga karunungan na nagmumula sa inyo at kayo ang marinig namin sa bibig ng gagamitin nyo sa araw na ito na maghahayag ng iyong banal na salita. At ingatan po ninyo, Panginoon, ang maghahayag ng mabuting balita na iyong gagamitin sa araw na ito sapagkat alam po namin kayo ang mangungusap sa bawat isa ng mga naririto. Patuloy po ninyo buksan ang aming mga isip at itanim sa aming mga puso at isipan ang bawat salita na aming maririnig sa araw na ito.
Muli po, Panginoon, nilalagak po namin sa inyong mga kamay ang pagtitipo ito at tatagumpayan ito. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming samot dalangin. Amen. Hallelujah, purihin po natin, Panginoon. Pwede po ba natin... Hallelujah! Sa mapagpalang umaga po sa lahat. So, noong nakaraang linggo po, ang tinalakay po natin is about the power of prayer. Ito po yung mga mountains or bundok na sinasabi ng before po pala tayo magsimula, pwede po ba tayong tumayo sandali at tayo po'y manalangin. Hallelujah. Oh yes, hallelujah, Father God. Lord, purihin ka po sa umagang ito. Lord, kami pong lahat na iyong mga anak ay nagkasama-sama upang makapakinig, Lord, na iyong mga banal na salita. Nawa po, Panginoon, ang lahat po ng umutaw sa aking bibig. Ito po'y nanggaling po sa iyo, Panginoon. Tanging kalooban mo po, Lord, ang masunod sa aming buhay. At nawa po, Panginoon, ang lahat po ng mapapakinggan namin dito. Nawa po, Panginoon, tumimo po sa matabang parte na ay mga puso ang lahat po ng mga banal na salita na aming mapag-aaralan sa mga oras na ito. Lord, kasihan niyo po ako ng inyong banal na Espiritu, Panginoon. Lord, hindi ko po kayang magayag ng iyong mabanal na salita kung di po kita kasama. Kaya Lord, muli po sa inyo po ang pinakamataas na papuri, pasasalamat at pagsamba. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Thank you po sa lahat. Hallelujah. Purihin po natin ang Panginoon. Yung po tinalaki po ng ating mahal na pastor ang nakaraan is about po din sa power of prayer. Kung ano man po yung mga bundok o mountains, ito po yung mga inaharap natin ng mga suliranin, ng mga problema, stress sa ating buhay. So, ito po ipagkatiwala natin sa ating Panginoon. Ganyan din po yung mga katangian ng or katawagan sa ating Panginoon na pinag-aralan din po natin. So ngayon naman po, tayo po ay tutungo naman po sa ating topic na pinagatan po ay panalangin ng pakikipag-ugnayan sa Diyos. Bilang ang pakikipag-ugnayan po natin sa Diyos, paano po ba tayo tumatawag sa ating Panginoon? Kapag po tayo may mga problema, suliran, ano po yung ginagawa natin? Nananalangin. Amen po. Tama po. So, yan po yung ginagawa natin pagka po tayo may mga suliranin or problema, tayo po ay tumatawag sa ating Diyos. So, sabi nga po sa Jeremiah 29:13, at inyong hanapin ako ay masumpungan kapag inyong hahanapin ako ng buong puso. Ang tamang pananalangin ay pakikipag-usap sa Diyos nang may pananampalataya, pagpapakumbaba, at pagsunod sa kanyang kalooban. Ang pananalangin po ay ibinigay na paraan sa atin ng Diyos upang tayo magkaroon ng kaugnayan sa Kanya. At ito rin ay susi sa makapangyarihang pagkilos ng Diyos sa ating buhay at sa ibang tao. So, paano po ba tayong manalangin? Yung po, makikita natin doon sa ilang prinsipyo po ng panalangin na itinuro sa atin ni Jesus sa kanyang mga alagad. Doon po sa yung binasa po natin kayo nasa Lucas 11:2-4. Meron po, yun po. Kapag sinabi ni Jesus sa kanila, kung kayo'y mananalangin, sabihin ninyo, Ama, sambahin nawa ang pangalan mo. Magsimula ng iyong paghahari. Bigyan mo kami ng aming makakain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan sapagkat pinatatawad namin ang bawat nagkasala sa amin at huwag mo kami iharap sa mahigpit na pagsubok. So, yung pong unang prinsipyo po ng panalangin na tinuro sa atin ng ating Panginoong Hesus, ito po yung nagsisimula sa panalangin ang relasyon sa ating Diyos. So, yan po, tandaan po natin yan. Nagsisimula po ang panalangin natin sa relasyon natin sa Diyos. Kaya nga po sinasabi, di po ba, Ama, Ama. So, diyan po makikita po natin sa unang bahagi, diyan po sa may Lucas chapter 11 verse 2, sinasabi ni Jesus sa kanila na kung kayo po ay mananalangin, sabihin niyo sa Ama,
at sambahin nawa ang iyong pangalan. Tayo ay nagsisimulang maging anak ng Diyos sa pamamagitan ng pagtanggap at pananalig kay Jesus. So di po ba, yun lang po, yung anay na nga po kanina, damang-dama na po natin ang presensya ng ating Panginoon. Di po ba, okay, buti-buti mo, Panginoong Jesus. Si Jesus lamang po ibinigay sa atin ng Panginoon. Doon nga po sa John 1 verse 12, ngunit sa lahat ng tumanggap at nananalig sa Kanya. So, ibig sabihin po, ang tinutukoy po dito si Jesus Christ po yun, ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Para maging epektibo po yung ating isang panalangin, ay kailangan po natin may relasyon tayo kay Lord. So, ito yung nangyayari kapag si Jesus ay tinanggap natin po sa ating buhay bilang kanyang Panginoon at ating tagapagligtas. At kung tinanggap na po natin si Jesus sa ating mga puso, dapat maging malago din po yung ating relasyon sa ating Diyos. Hindi lang dapat matatapos po yung pagtanggap po lang natin, dapat po lumalago ang ating relasyon sa ating Panginoon. Kung paano po nagiging malapit tayo sa taong lagi nating kausap, di po ba? Pagka meron tayong mga kaibigan, di po ba? Yung mga kasalukuyang kaibigan natin na nakakahalubilo natin. Di po ba? Pag sa bang tinatagal po ng panahon, doon po natin nakikilala yung ugali ng tao. Parang ganun din po tayo kay Jesus. Kung paano nagiging malapit po tayo sa taong lagi nating kausap, gayon din naman ang Diyos. Kapag lagi tayong nananalangin, ang ating relasyon sa Kanya bilang ating Ama ay mas magiging malapit at malalim. So, kaya nga kahit sa tao, yung mga relationship natin na di-develop, dahil siya yung madalas natin nakausap, katulad nga po, sinabi ko kanina, di po ba, pag mayroon tayong mga kaibigan na nagsisimula na hindi natin kilala sila, pero habang tumatagal, nakikilala po natin yung pag-uugali ng isang tao. Kaya ganoon din po tayo. Kapag madalas nating kinakatagpo po yung ating Diyos sa pamamagitan ng prayer, lagi tayong nagme-pray, kinakausap natin siya. Doon po, nadidevelop po yung ating relasyon sa Diyos. Nagiging malalim din po tayo at nagiging malago din po tayo. So, yung number 2 po, dyan po yung kinapapalooban po yung pagsamba. Kung paano tayo manalangin, kinapapalooban ng pagsamba, sambahin nawa ang iyong pangalan. Yan po yung matagpuan po sa Lucas 11 verse 2 pa rin po. Sa pananalangin, tayo ay sumasamba sa pamamagitan ng pagbanggit ng may mataas na pagkilala at pagrespeto sa kanyang katangian. At ang mga gawa bilang Diyos. Sa ating pananalangin, binibigkas natin ang salitang may papuri sa Diyos na may pagkilos. Kaya nga po, mapapansin po natin kanina, di po ba, nung nagpe-praise and worship tayo, di po ba, pagka nararamdaman natin ating Panginoon, napapataas po ng ating mga kamay, di po ba? Amen, di po? Kaya, tapos kanina po, napapahaliluya, praise the Lord po tayo. Pwede rin po tayong lumuhod kung sakali po tayo nagpe-pray, di po ba? Yung iba po, pag nagpe-pray po, di po ba, lumuluhod po sila. So, yun po yung mga traditional na nakatikim din po kahit po yung mga kamay, di po ba? Pagka po tayo nananalangin, nung bata po ako, naalala ko, ganyan po yung nakatikim po yung kamay. Yan po yung mga katuroan po ng mga matanda noon. Hanggang ngayon po, ganun pa din po tayo. So, hindi po masama yun na nakataas, nakaluhod, nakasubsob. Kahit po sa may sahig, di po ba, lumuluhod din po tayo. Ito po yung mga papamaraan na ibig sabihin po tayo po yung nagpapakumbaba sa ating Panginoon. Maaari din natin sabihin sa Diyos ang ganito, O Diyos, Ikaw po ay tapat, makapangyarihan at mapagpatawad. So, hina-highlight po dito sa atin, ito po yung mga karakter po natin o yung mga katangian natin. Ganun din po sa pagsamba, hindi lang po dapat dun po sa ating, di po sa pagsamba natin, hindi lang po puro dapat hingi lang po, lagi tayong humihingi sa ating Panginoon. Hindi dapat meron tayong bahagi ng pananalangin na tayo po ay humihingi. Pero dito, tinuturoan tayo ng example ng prayer po ni Jesus na dapat kinapapalooban pala ng pagsamba.
kailangan po pala pagka po tayo magbabasa, kailangan din po nagbabasa din po tayo ng Biblia para mas makilala natin siya ayon sa kanyang salita. Kaya example po yung habang tayo po ay nakaluhod, nakataas ang kamay, nakaluhod, nakataas po ang, at nakayuhod bilang part, yan po yung pamamaraan po natin na ginagawa pagka po tayo ay sumasamba. At tumatawag tayo ito sa damdamin natin, kaya kung tayo nagpapasalamat at sinasabi natin yun po yung mga katangian. At yun po yung gawa ng ating Panginoong Jesus. So yung number 3 po, paano po ba tayo manalangin? So kinapapalooban ng kalooban ng Diyos. So ang ganda po nito. Dumating nawa ang inyong kaharian. Sa Lucas 11 verse 2 pa din po tayo. Yan po yung sinabi doon, ang kaharian ng Diyos ay nangangahulugan ng kanyang pangunguna bilang hari sa ating buhay. So, ang Panginoong Jesus po, siya po yung, kailangan siya na po yung mananahan sa ating mga puso. So, kung ano po yung pamumuhay natin ngayon, kung dati po ang pamumuhay po natin ay, tayo po ay, nung tayo nasa labas pa, di po ba, ibang-iba yung pamumuhay natin noon. Hindi natin kilala ang Diyos. Pero ngayon po, ang naghahari na sa puso po natin ay ang Panginoon. So, sa pananalangin po, dapat pakiramdaman din natin kung ano ang kalooban ng Diyos. So, hindi po lahat ng gusto natin na hinihiling sa ating Panginoon ay makakabuti sa atin. Kaya dapat po sa paghingi natin, ay bukas din po tayo sa anumang kanyang isasagot. At hindi po ba, pwede tayong sagutin po ng ating Panginoon na yes, kung tayo may hinihilig sa Panginoon, pwede din po pwede din po tayo na mag-antay. So, maging open po tayo sa kalooban ng Diyos kapag tayo po ay mananalangin. Dapat po ang gusto ng Diyos ang masunod, hindi po yung sa atin. Kasi minsan po, di po ba, meron tayong gustong panalangin. Halimbawa ako, gusto ko ng sasakyan. Tapos makikita natin yung kasamahan natin, minsan gagawa tayo ng action para lang makakuha, pero pag nakakuha na po tayo, nung pala, hindi pa tayo nakaposisyon. Halimbawa, gusto natin magkasasakyan. Pagdating naman po pala nakuha natin ang sasakyan, wala naman po pala tayong garahe. So, saan po natin ipaparada yun? Mabilis maluluwi ako sa tabing daan lang. Tapos, pagdating po na magmamaneho ka, wala ka pa po palang lisensya. Kailangan po, pagka po gano'n, nakaposisyon po tayo. So, dapat po, kung tayo tinugon ng Panginoon, dapat po ipagpasalamat natin yung po gano'n. Kaya kung mayroon man din po hindi pa tinutugon ng ating mga panalangin, matutulang po tayong magantay. Kasi may tamang pamamaraan po at panahon ng ating Diyos. So, kumikilos po ang Diyos sa buhay natin. So, naririnig po niya ang panalangin natin. Kahit anuman pong mga suliran natin, meron tayong mga kinakaharap na mga pagsubok. Ito po idinidinig po niya sa tamang panahon. So, yung number 4 po, paano po ba tayong manalangin? So, ang pananalangin po ay kinapapalooban ng paghingi ng ating pangailangan. Makikita po natin ito sa verse 3 pa din po sa Lucas 11 verse 3. So, bigyan mo kami ng aming pagkain sa araw-araw. Nako, ito po yung pinaka-favorite po natin, di po ba? Pagka po tayo ay nasa panalangin na, yung katulad nga binanggit ko kanina, karaniwan po, lagi tayo nakahingi kay Lord, di po ba? So, ito po yung bahagi na ating gusto-gusto. Pagka po tayo nananalangin, marami tayong hinihingi. Ang paghingi po sa Diyos, ano man po ang ating pangailangan, tayo po ay makakahingi sa Diyos. So, hindi po ba pag tayo po ay may mga anak, di po ba pagka po may pinabibili po sa atin, hindi po ba hindi naman natin natitiis, di po ba? Kahit na napakamahal, minsan meron tayo, kahit sa mga magulang, merong kang pera, gusto mo bumili ng gamit mo, pero minsan maaalala mo yung anak mo, may pinabibili pala sa'yo. Hindi natin natitiis, di po ba? Kaya po, ganun din po ang Panginoong Diyos. Hindi po tayo niya matitiis. Kaya kung ano man po yung pangailangan natin, ito po yung kanyang ipagkakaloob. So, hindi lang dapat po personal na pangailangan na pwede nating hingin sa Diyos. Maging ang pangailangan ng ating pamilya, ang ating bansa. Di po ba, ang ating bansa ngayon, napakaraming nangyayari na po sa ating bansa. So, kinakailangan din po natin, ipag-pray din po natin.
So, hindi lang po dito sa ating bansa, sa buong mundo na po. So, kailangan pinagpe-pray din po natin yan. Tapos po, yung kung dito rin po sa ating church, particular po dito sa pangailangan ng ating church, dapat po pinagpe-pray din po natin yan. Kailangan na din po natin hilingin natin sa Kanya yung naayon sa Kanyang kalooban. Ang sabi nga po ng Panginoon sa Mateo 21 verse 22. So, ano bang hingin ninyo sa panalangin at tatanggapin ninyo kung maniniwala kayo? Kaya po dapat pag humingi po tayo sa Diyos, ito po yung may kasamang pananalig at paniniwala sa Kanya na ang pangako po ni Lord. Hindi po ba may sinabi si Lord na hindi po niya tayo pababayaan, hindi po niya tayo iiwan. So, panghawakan po natin yun. So, yung number 5 naman po, so, paano po tayo manalangin? Kinapapalooban sa pagpapatawad sa kapwa at paghingi ng tawad sa Diyos. Ayon po sa verse 4, Lucas 11 verse 4, at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan sapagkat pinatatawad namin ang bawat nagkakasala sa amin. So, sa pananalangin, nakahanda kang magpatawad sa mga taong gumawa sa iyo ng mga hindi maganda. At yun din naman, nakahanda rin tayo humingi ng tawad sa Diyos. So, kailangan po kung tayo po ay mayroong mga hindi pa po napapatawad, kailangan po ibigay na po natin kay Lord yun. Huwag po natin, kung meron po nakagawa sa atin na hindi maganda, kailangan po ipagkatiwala na po natin sa ating Panginoon. So, yun po, ang taong may nais na tumanggap po sa kapatawaran ng Diyos, dapat po marunong din magpatawad sa iba. Yan ang isang susi kung bakit minsan ang panalangin po ng iba ay nasasagot. So, tayo po ay nagpapatawad, kaya po tayo nasasagot na ng Panginoon. Pero kung yung iba naman po hindi nasasagot, yun po yung humahad lang. Kasi po merong mabigat pa po sa puso natin eh. Yung po yung, kung meron tayo na nakaaway, meron po tayong mga hindi ka-close pa sa mga kamag-anak na, hindi natin na nagiging ka-close pa. So, batiin na po natin, wag po natin hayaan na yung blessings po ni Lord, mahadlangan. Hindi kasi po dapat mayroon tayong may sama ng loob ka. So, kung gusto mong mag-sure na ang prayer po natin ay maririnig ng ating Panginoon, at sasagutin niya, dapat marunong kang magpatawad. Katulad nga po nung pagpapatawad ng ating Panginoon, di po ba? Kung ang Panginoon nga po, di po ba, nagpapatawad sa atin, pinatatawad niya tayo. So, bakit tayo hindi pa tayo makapagpatawad? Huwag po tayong itaas, minsan po ang nagigingan po natin, may pride po tayo eh. Dapat po tanggalin na po natin yun. Kasi ang namumuhay na nga po na sa buhay natin, di po ba si Lord? So, kanina di po ba sinabi, si Lord na po ang maghahari sa puso natin kasi kilala na natin ang Diyos. Pero ang Diyos ay patuloy na nagpapatawad sa iyo. Kaya gayon din naman dapat marunong ka din po na magpatawad. Yun po yung sinasabi niya po sa number 5. So, susunod naman po, sa pang-anim po, paano po tayo manalangin? Ang pananalangin po ay kinapapalooban ng paghingi, ng pag-iingat at pagtatagumpay sa tukso at pagsubok. So ito po yung sa may Lucas 11 verse 4 pa rin po. At sa ikalawang bahagi, at huwag mo kami hayaang matukso. Si Jesus po noong time na, di po ba, doon sa may, nung nag-aayon na po ang ating Panginoon, si Jesus po ay nagtagumpay sa tukso, sa diablo, nung siya po ay nag-aayunos at nananalangin. Doon po sa Mateo 4 po ito makikita. Kaya naman ang payo niya sa kanyang mga alagad ay manalangin din upang hindi madaig ng tukso. So, nung mga panahon po na to, di po ba ang mga alagad ni Lord laging nananalangin? So, ganun din po tayo sa panahon natin na to. Dapat po, laging po tayong mananalangin para hindi po tayo madaig ng tukso. Tama po. So sa Biblia po, ang mga taong nagtatagumpay sa mga sari-saring tukso at pagsubok, ito po yung mga taong laging nananalangin. Kaya po kung nais po natin na magtagumpay sa ating mga
laban sa buhay, at kahit po yung may mga pagsubok tayong pinagdadaanan at mga tukso, ang sikreto po dito kailangan po ay lagi tayong manalangin. Doon po sa Mateo 26 verse 41, ang sabi po niya doon, magpuyat kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu po ay nakahanda, ngunit mahina po ang ating laman. Sa pananalangin po, meron din po tayo mga dapat tandaan. So, meron po ba tayo dyan? Yung sa pananalangin, yung mga dapat tandaan. Yung number 1 po. Ayan. So, hindi po kailangan po yung paulit-ulit na salita. So, ito po, matatagpuan po ito sa Mateo chapter 6, verse 7. Sa pananalangin, so, excuse me po. Huwag daw po tayong gagamit ng maraming salita. Gaya po ng ginagawa ng mga hintil, ang akala nila ay papakinggan sila ng Diyos dahil sa haba ng kanilang sinasabi. So, dito po kung sa atin, di po ba sa ating, kung sa relihiyon po, di po ba, mayroon po ibang mga relihiyon na mapapansin po natin pagka po sila po ay mga nananalangin. Meron po silang ginagamit ng mga panalangin na paulit-ulit. So, hindi po pala ito biblical. So, alam po natin, di po ba, nung panahon na hindi pa tayo Christian, di po ba? Nung panahon na tayo ay nagsisimula pa lamang, meron po ibang relihiyon na nakikita po natin na pag nananalangin, sila po yung may hawak na mga rosary, di po ba, paulit-ulit. So, nakalagay po dito, ayaw po ni Lord yung paulit-ulit. So, sa iba't ibang relihiyon, ganun po yung ginagamit po nila. So, mapapansin po natin ang panalangin na paulit-ulit. So, hindi naman po kailangan natin ulitin na sinasabi ng ating banal na kasulatan. So, yung number 2 naman po, manalangin sa pangalan ni Jesus. Lagi po tayo manalangin sa pangalan nating Panginoon Jesus. So, sa John 14 verse 13 po, matatagpuan po ito. Yun nga po yung, at anumang hilingin ninyo sa Ama at sa aking pangalan ay gagawin ko upang maparangalan ang Ama sa pamamagitan ng Anak. So, kaninong pangalan daw po tayo hihingi? So, tama po, kay Jesus lang po tayo hihingi. Siya po yung nagsasalita dito. At kung ang kausap niya po ang kanyang mga alagad niya, so kapag nananalangin po tayo, so, kailangan po kay Jesus Christ lang po tayo tatawag. Ang instruction po dito sa pangalan po ni Jesus, kaya po tayo po ay nagpe-pray, hindi po ba? Pagka po tayo ay nagpe-pray, merong in Jesus name, sa pangalan ni Jesus, di po ba? So, kasi yun po yung mga turo at yun po ay biblical. Kaya hindi po yun pangalan po ng ibang alagad o pangalan ng ibang tao. Kaya dapat po sa pangalan lang ni Jesus. Yun po yung tatawagin lang po natin. Kay Jesus lang po. So sabi nga po doon sa Gawa 4:12, di po ba, tanging si Jesus lamang po yung may ibinigay sa ikaliligtas ng lahat, di po ba? Ang tanging pangalan lang po niya. So number 3 po, maaaring manalangin kahit saan, anumang oras. So kahit saan po, kahit tayo po nasa kwarto, pwede po tayong manalangin, di po ba, ng taimtim. So, ayun po sa Jeremiah 23 verse 23. Ako ay Diyos na nasa lahat ng dako at hindi sa isang lugar na nanatili. Ang Diyos po ay nasa lahat ng pagkakataon. So, kahit saan po tayo naroon, pwede po tayo manalangin at kahit anong oras po. Ganun naman maliban sa personal na pananalangin, mahalaga po yung manalangin tayo kasama po ng ibang mga Kristiyano. Di po ba, pagka po, pagkatapos ng ano natin dito, di po ba, ng samba tuwing Sunday, meron pa pong ginagawa ang ating church na meron po tayong mga prayer meeting sa bawat bahay, o yung ipo po, ang tawag po dito, prayer gathering or Bible study. So, ito po yung, pwede po tayo nasa bahay, tayo nagpe-pray,
Pero dapat nakikisama rin po tayo sa ibang mananampalataya. Yun po yung ginagawa po natin. Kaya nga po tayo nagkakaroon po ng mga prayer meeting or Bible study para po makahalubilo po rin natin yung ibang mga tao na hindi pa po nakikilala sa Diyos. So, kaya po ginagawa natin to kasi ang gusto nating maipakita na ang ating Panginoong Hesus, siya lamang po ang makapagsisave sa atin. So, para manalangin, makapagbahagi ng salita ng Diyos, yan po yung ginagawa na kahit po yung mga alagad po, di po ba sila rin po ay nananalangin. So, sa number 4 naman po, tumawag sa Diyos ng direkta at di kailangan gumamit ng mga larawan o ibang tagapamagitan. So, yan po, isa pa po yan. Alam niyo po, sinasabi po ng Diyos sa John 4:24. Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Di po ba kanina, no, na ano po tayo simula kanina po, kaya nga ang Diyos ay Espiritu daw po. Kaya nakikita, di po natin siya nakikita, ang Espiritu po ay walang laman, walang buto, di po ba? Pero nararamdaman natin ang presensya ng Panginoon, di po ba? Kanina nga po, di po ba, nung time tayo maawit, yun po yung ginagawa pang nararamdaman po natin siya. Ngayon, paano po natin, hindi po ba mayroong iba na may mga pilosopo po na paano daw po ba natin maiguguhit yun? Paano gagawin po yung larawan? Di po ba, yung iba, pag nakakita po ng larawan ni Jesus Christ, akala po natin yun na po yun. Or meron pong gumagawa po ng rebulto. Yung po mga, ang isa po lalo na kung pinatutupalan natin sa Diyos ay, ang Diyos nga po ay Espiritu, ibig sabihin hindi po natin siya nakikita. Pero nararamdaman po natin ang presensya ng Panginoon. Kaya nga po, kung mapapansin natin yung mga sinasabing larawan na di man ng Diyos o yung Panginoon, na lamang na nakikita natin, di po ba, merong mga, sa labas po, meron tayong mga rebulto. Di po ba tayo, wala naman tayong rebulto kasi alam natin ang Panginoon, lagi po natin kasama. So, kaya po hindi po eksakto, kung yung iba po, di po ba, yung mga, sorry po kung merong baka po may ma-open dito, dahil tayo po, mga Kristiyano na po tayo. So, pinakikita lamang po dito na tayo bilang Kristiyano, tayo binago na po ng Panginoon. Ang gusto ng Panginoon, lagi po tayong dumidirekta ng tawag sa Kanya. So, isa lamang po ibinigay ng ating Diyos Ama, kundi ang Panginoong Hesus. So, doon lang po dapat tayong manalig. Yun po yung sa ikaliligtas ng bawat tao, di po ba? At yung sinasabi po natin, hindi po natin magawa na eksaktong larawan. Kahit po yung mga larawan, hindi po eksakto yan. Kasi nga po, ang Diyos ay Espiritu. Bagamat ang Panginoong Hesus ay nagkatawang tao, di po ba nung panahon na noong panahon, nagkatawang tao po ang ating Panginoon Diyos. Wala po siyang litrato, di po ba? Wala po rin po nung panahon wala pa rin pong CCTV. Kaya po, wala pa pong nakakikita sa Panginoon, sa Panginoong Hesus. So, ang Panginoong Hesus po, hindi po natin masasabi kung ano po itsura niya kasi hindi na po natin nabutan to. Wala po siyang mga litrato pa nung panahon na yun, okay, CCTV. Kaya nga, wala po tayo malinaw na pinagbabasihan ng itsura at larawan. Kaya nga po, yung gusto ng Diyos, sambahin natin siya sa Espiritu at sa katotohanan. So, yung number 5 po, dito po, ito na po yung pinakahuli. Ipanalangin din po natin yung iba, huwag lang po yung ating sarili. So ito po, matatagpuan po natin sa unang Timoteo 2 verse 1. So, una sa lahat, ipinakikiusap po ang idulog ninyo sa Diyos ang inyong kahilingan, panalangin at pagsamo at pasalamat para sa lahat ng tao. Yun po ay maliwanag, di po ba? Pag tayo po ay nagpe-pray, huwag lang po dapat tayo na ikaw lang po yung puro sa atin po yung pinagpe-pray po natin. Kailangan yung iba po pinagpe-pray din po natin. So, dito na po tayo magtatapos. Bibigay ko po sa inyo yung ibang mga pwedeng tips para tayo ay makapanalangin
yung mga guide po. So hindi ko po nailagay po diyan. Nakita niyo po yung yung kamay po natin. Di po ba, ayan, kanang kaliwa po siya. So pwede po iganon po natin. So ito po yung una po ano po ba? Unang kamay, daliri po natin. So ayan po, nakataas na po. May 5 daliri po yan, di po ba? So sa pananalangin po, yung una po, ito po, nagre-represent po yan sa ating family. So, dyan po o kaya yung mga kaibigan po natin, yan po, yung pwede pong maalala po natin kung tayo mananalangin, pwede po natin ipanalangin ang ating pamilya, ang ating mga kaibigan, o kahit po yung mga malalapit po sa atin sa buhay, pwede po natin ipanalangin. So, yung pangalawa naman po, ito po yung tuturo. So, nagsisimbolo po ito ng tagapanguna sa, yung po mga dito po sa ating leadership, sa ating church. So, kailangan po ipag-pray din po natin yung ating leadership sa ating church o yung pong mga leaders po natin dito, lalo na po ang ating pastor, mga pastor na laging naghahayag ng mga banal salita. So, kami din po, kahit po kayo mga pastor, natutokso din po kami. Lagi din po kami ipag-pray kasi hindi naman po kami perfecto. Kung meron po kayo napapansin sa amin. So, gusto rin po namin na maging katulad po natin ating Panginoong Jesus, kahit po tayong lahat. So, dapat po ipanalangin din po natin siyempre yung ating mga leaders. So, ang pangatlo po, ito po yung mga katulad po ng ating bansa, yung pong mga nakikita po natin, di ba, maraming mga issues po ngayon, katulad po nangyayari sa mga Senado, yung mga flood control po nila na sinasabi po sa ating gobyerno. So, ipag-pray din po natin yan. Yung po yung pangatlo. So, kung matatandaan po natin yan, pwede po ipag-pray natin yung mga namamahala sa mga gobyerno. So, yung pang-apat po, ito po yung ayan, pang-apat. So, yun po yung yung po mga kasamahan po natin sa pananampalataya na mga nanghihina na po sa pananampalataya. Yung pong may karamdaman, yan po, pwede din po nating ipag-pray po dyan. So, yung number 5 po, ito po yung pinakamaliit po, yung pangliit po natin. So, ito po yung ipag-pray din po natin yung ating mga sarili. So, yan po yung mga guide para po sa ating, kung halimbawa mananalangin po tayo. So, yan po yung mga guide po natin. Kaya po sinasabi ng ating Panginoon, ano man po ang hingin natin sa ating panalangin, maniwala po tayo na matatanggap po natin iyon. Magantay lang po tayo sa tamang panahon. Kaya po, yan po yung mga assurance po na ibinigay sa ating ng Panginoon. So, maraming salamat po muli at isang mapagpalang umaga po sa atin. Thank you. Magandang umaga po sa atin lahat ngayon. Magandang umaga rin po kayo. So, ang verse po na binigay sa akin ni Lord is matatagpuan sa Malakias chapter 3 verse 10. Dalhin nyo na buong buo ang inyong mga ilusampung bahagi sa kahalan ng Diyos upang matagunan ang pangailangan sa aking tahanan. Subukin nyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang bintana ng langit at ibukas sa inyo ang kasagalan ng pagkakas. So, share ko lang po yung nangyari sa buhay ko sa mga nag-tides po ako. So, way back 2021 or 2022 po yun, nag-start ako mag-tides. Grade 11 po ako nun. And, nung time po na yun, naramdaman ko na po agad nakita ko na po agad yung results ng pagka-tides ko kasi nakasama po ako sa honor nun. And nung grade 12 naman po, na-stop po ako sa tides nun kasi parang naisip ko po na parang yung baon na lang po pinagkukuhanan ko is nababawasan pa. Tapos nung graduation naman po, yung average ko po nun is nagkulang ng 1 point. Hindi po ako nakapasok ng honor po. And graduate po ako na hindi po ako nag-honor. And doon ko po na-realize na mali po pala yung way of thinking ko about sa pagka-tides. And after po ng graduation na yun, is nagkaroon po kami ng family problems. Kinagabihan po ng graduation na yun is nagkaroon po kami ng family problems. And yun po yung naging cause ng paglipat po namin and nag-apartment na lang po kami. And doon po naging crowded yung isip ko nun kasi naisip ko if kaya po ba namin financially kasi nag-aaral po ako nun and yung school po na pinapasukan ko is TRICEM po and yung tuition po per sem is medyo may kalakihan din po. And nung
time po na yan, nagkaroon din po ulit kami ng struggle. Dahil si mami po is nagkasakit po and kailangan po operahan. Kailangan po operahan ni mami nun and to the point, ay malaki rin po yung magagastos to the point na pati po yung nakatabi na pang-tuition ko is napunta na rin po para sa pang-opera ni mami. Kaya ayun po yung nagsabay-sabay na po yung ano na yan. And doon po ako tinap ni Lord and pinarealize sa akin na gano'ng ka-importante po yung pagta-tithes. Doon ko po na-realize na gano'ng ka-importante pagta-tithes and after po ng mga nangyari na yun is pinagpatuloy ko na po ulit yung pagta-tithes ko hanggang ngayon and glory to God po kasi this time po is last sem ko na and last sem ko na po and magte-training na lang po ako. Yung pagyari po ng training is mag-OJT na po, sasabuan po ako. And also sa family ko po, hindi po nagulang si Lord kasi napoprovide po ni Lord lahat ng pangangailangan namin. Glory to God po kasi dahil sa tithes po is tinutugod po lahat ni Lord ng pangangailangan natin and basta binabalik po natin lahat ng nararapat sa Kanya. Kaya pagpatuloy lang po tayo sa pagta-tithes dahil wala lang po mawawala sa atin. Pagkas ibabalik po sa atin ni Lord dito ng 60 Tayo ngayon ay dadako sa ating ngayon, huwag magsasawa sa pagbigay ng yung tithe. Sumukin nyo lang si Lord. Dahil pag hindi kayo pinagpala ng Panginoon, sabihin nyo kami at ibabalik namin yung mga tithes. Hallelujah! Pagkain na Diyos. Giving tithe. Come on, church! Come on! Come on! Come on! Come on! Come on! Woo! Praise God! Hallelujah! Father, I honor you by putting your first in my finances, giving you my best tithes and offerings. I thank you that you supply all our needs according to your riches and glory by Christ Jesus and grant the desires of our heart. You are bringing me to a lovely place. You are opening the windows of heaven and pouring me out a blessing
Lord, for your support. Pag ikaw ay nagsiserve kay Lord, kahit anong magyari, nagsiserve ka pa rin. Thank you, Lord Jesus. Mga leaders, hallelujah, Father God, narito ang aming mga handog, support for this church, Lord. Hindi ko kailangan, Lord, pero, Lord God, kailangan ito namin sa bahay, to-maintain, Lord, ang expenses. Kaya, Lord, habang aming ito pinulong po sa inyo, na mayroon pagpapatumbaba sa aming mga puso, Thanksgiving lang, Panginoon. Dahil ang lahat ng ito, galing din po ito sa inyo. 10% na ang aming pinabalik po, Lord God. Kaya magpalain mo ang lahat, Panginoon, na tumupod sa iyong panawagan. Magpalain mo ang lahat, Lord God, pati ang aming mga health, Lord God, long life. Ipagkaloob po sa amin, promotion and increases. Ang ipagkaloob po sa lahat ng handog ng kanilang support sa sambahan ito. Lord, hindi ka magkukulang dahil you are our Jehovah Jireh, Panginoon. Kailanman, Panginoon, multiplication ka, hindi ka laki. Kaya Lord, we declare na kaming lahat, Panginoon, ang pagpapalala
tinakbahan mo dahil this is yours, Lord. Ito akin. Kaya ikaw ang mamumula sa amin, hindi namin kaya, Lord God. Pero dahil yung blessing mo, sabi mo nga, will make one rich, adding mo sorrow into it. Kaya kami mananalig, huwag kami Panginoon ng lakas na galing po sa inyo. Mananalig, maniniwala man na ng palataya na mayroon kaming Diyos na sinasandalan sa lahat ng oras. Ang aming Diyos, our fortress, our rock, and our salvation. And we just want to thank you, Father, dahil hindi ka magkukulang sa ating lahat. For we give you praise, Father God. Thank you, Jesus. In Jesus' mighty name we pray. So, reminder lang po, every Tuesday po, English pa rin yung ating mentoring. And every Saturday, yung ating meeting. And then, yung mga prayer meetings po natin, just schedule po. Kay Sir Eddie, merong mga gusto mong pa-schedule. And open po tayo anytime. So, hindi po, let us all stand up para sa last song, and after that, para po sa final lesson ng ating bahal na song.
Panginoong Kristo. Tatandaan niyo lang mga kapatid, yung hindi na kayo follower o disciple ni Jesus, kayo ay mga anak na Diyos. Karapatan para maging anak niya. Dahil nanay niya nag-ibigay, tayo sa rise sa pag-iangalan ng Panginoon, ginawa na niya tayong mga anak. Kaya kahit saan kayo magpunta, tagayin man kayo, ano kayo, sasabihin niyo, hindi kayo, Kristiyano ako, nakasunod ni Kristo. Sabihin niyo agad, anak ko ako, Kristus. Amen. Kahit saan kayo magpunta, sa mall, sa mamamasyan, palagi nasa isip at puso niyo, anak ako ng Diyos. Kaya lahat ng ating hingin sa ating tatay God, sigurado magkakaloob ito sa atin. Kahit ang kalakasan, ibibigay ng Diyos sa atin. Ang ating mga financial blessings, galing po yan sa ating Panginoon. Huwag natin angkinin dahil malakas tayo, dahil marunong tayo. Ang lahat ng mga blessings natin, kahit hindi nga natin, it comes from the Lord. Wala po tayong mag-ahali sa mundo ito. Yun po bang last pagdating ng araw. O I give you praise, Lord God, bilang pastor sa church na ito. I bless all your people. Ang mga anak ko na narito, Panginoon, alam ko, Panginoon, na they are your precious gem. Kaya mahal na mahal ko ang lahat ng mga members ng JFRCC as co-heirs, Lord God. I bless your church. In the name of the Father, in the name of the Son, in the name of the Holy Spirit, and the joy, the peace, and love is ours. Thank you, Lord God. In Jesus'